Bisperas ng Pasko. Nakakabaliw ang ingay ng videoke at mga paputok sa labas ng bintana. Sa sala, nakabukas ang 75-inch na flat-screen TV, ipinapalabas ang isang sikat na comedy show. Ang eksaheradong tawa ng mga komedyante ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Nakatodo ang aircon, pero pakiramdam ko ay nakakapaso ang lamig, isang uri ng lamig na gumagapang mula sa talampakan ko paakyat sa aking gulugod hanggang sa tuktok ng aking ulo. Sa hapagkainan, may nakahaing 12 putahe. Ito ang tradisyon sa pamilya Reyes. Tuwing Noche Buena, dapat 12 ang ulam, pampaswerte raw sa bawat buwan ng bagong taon. Pero ang mga mata ko ay nakatitig lang sa bandehado sa pinakagitna ang humba. Makintab, mapula-pula, saktong-sakto ang taba at laman, at tamang-tama ang pagkakakaramelo ng asukal. Umuusok pa ito. Ito ang specialty ng madrasta kong si Lorna, at ito rin ang kaisa-isang mamahaling ulam sa hapag. Ang iba ay pansit, ensaladang talong, o di kaya'y ang tinatawag ni Lorna na healthy steamed kangkong. Kain ka pa ng marami, Yumi anak. Masayang kumuha si Lorna ng pinakamalaking hiwa ng karne, at inilagay ito sa plato ng anak niya sa unang asawa, ang kinakapatid kong si Yumi. Namumukadkad ang ngiti sa mukha ni Lorna. Kahit hindi ka nakapasok sa top 10 sa school, para kay mama, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Pampatalino yan. Babawi tayo next year. Nakasuot si Yumi ng pulang dress na binili pa ng tatay kong si Gregorio kahapon sa isang high-end mall sa Makati. 5,000 ang halaga nun. Ngumiwi si Yumi at pinaglaruan ng tinidor ang karne. Ma naman, ang taba oh. Nagda-diet nga ako eh. Anong mataba? Collagen yan. Tumatawang itinaas ni Gregorio ang kanyang baso ng beer, namumula na ang mukha sa kalasingan. Makinig ka sa mama mo, kainin mo yan. Nagtatrabaho ang papa para sa inyong mag-ina. Nakaupo lang ako sa gilid, hawak ang isang mumurahing kutsara at tinidor. Ang laman lang ng plato ko ay puting kanin. Wala man lang kahit isang patak ng sarsa. Mula 5:00 ng madaling araw, ginising na ako ni Lorna para maglinis ng buong bahay. Nagpunas ng bintana, naglampaso ng sahig, naglaba ng mga kurtina. Pati ang madikit na sebo sa exhaust fan sa kusina, na 3 taon nang hindi nalilinisan, kinuskos ko ng steel wool hanggang sa kuminang. Hanggang ngayon, 8:00 ng gabi, ni isang patak ng tubig ay wala pang pumapasok sa bibig ko. Tila may kamay na pumipiga sa sikmura ko sa sobrang gutom. Nang makita kong tinuhog ni Yumi ang karne at padabog na ibinalik sa bandehado, tumalsik ang ilang patak ng mantika. Ang pisi ng pagtitimpi na buong araw kong pinigilan ay biglang napatid. Parang may kung anong sumapi sa akin, iniunat ko ang aking tinidor. Ang target ko ay malinaw, isang maliit, medyo sunog na piraso ng laman sa gilid ng plato. Ito ang mga tirang bahagi na siguradong hindi papansinin ni Yumi. Kakadampi pa lang ng tinidor ko sa balat ng baboy nang makarinig ako ng malakas na kalabog. Padabog na ibinagsak ni Yumi ang kutsara at tinidor niya sa mesa. Ang mukha niyang may makapal na make-up ay biglang sumimangot. Namula ang mga mata niya at biglang bumuhos ang luha. Papa, tignan mo si Nina. Sinasadya niya akong diriin. Natigilan ako. Nakalutang pa rin ang tinidor ko sa hangin. Ang piraso ng karne ay nahulog sa mesa. Hala, anong nangyari? Bakit umiiyak ang baby ko? Mabilis na ibinaba ni Lorna ang plato niya at nag-aalalang lumapit kay Yumi. Bakit ka umiiyak? Sabi ko ayaw ko na nung karne, tapos kukunin niya. Tira ko yun eh. Tingin ba niya, ang tira ko ay magandang bagay para sa kanya? Pinaparinggan ba niya ako? Matinis ang boses ni Yumi, punong-puno ng pagka-spoiled at pag-iinarte. Tsaka hindi siya naghugas ng kamay. Kakapon lang niya ng basura sa labas. Ang dumi-dumi. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Kalahating oras na ang nakakalipas simula nang magtapon ako ng basura. 3 beses akong naghugas ng kamay gamit ang sabon. Namumuti at kulubot na nga ang mga daliri ko dahil sa lamig ng tubig. Naghugas ako. Paos na sabi ko. Sumasagot ka pa! Biglang tumayo si Yumi at itinabig ang plato niya sa sahig. Basag. Nagkalat ang puting kanin sa sahig. Kung ayaw niyo akong pakainin, sabihin niyo lang. Ayoko na mag-Noche Buena. Tinakpan ni Yumi ang mukha niya at tumakbo papunta sa kwarto. Sinipa pa ng malakas ang hamba ng pinto bago isara. Sumpungin ang katahimikan sa sala. Ang tanging naririnig ay ang komedyante sa TV na sumisigaw ng Merry Christmas. Bumuntong hininga si Lorna at nagpapula ng mata.
Hindi niya ako minura. Tumingin lang siya kay Gregorio na may halong labis na pagkadismaya at pagkaawa sa sarili. Jerry, tignan mo to. Hindi ko naman pinagbabawalan si Nina na kumain, pero alam mo namang sensitibo si Yumi. Kailangan ba talagang mag-eskandalo ngayong Pasko? Dito magaling si Lorna. Hindi niya ako direktang inaaway. Tagapag-abot lang siya ng patalim. Nakita ko kung paano nagdilim ang mukha ni Gregorio. Padabog niyang ibinaba ang baso ng beer. Tumapo ng kalahati nito. Ang kanyang mga matang laging may mapupulang ugat ay tumitig sa akin parang nakatingin sa isang kaaway, hindi sa sarili niyang anak. Nina Reyes. Tawag niya sa buo kong pangalan. Yumuko ako, nakatingin sa palalamig na humba sa mesa. Humingi ka ng tawad kay Yumi, utos niya. Hindi ako gumalaw. Sabi ko, humingi ka ng tawad. Hindi mo ba naririnig? Tumaas ng 8 oktaba ang boses ni Gregorio. Wala akong ginawang mali. Inangat ko ang ulo ko at tiningnan siya ng kalmado. Buong araw akong gutom. Gusto ko lang kumain ng karne. At saka, ayaw na niya nung karne. Sumasagot ka pa ha? Biglang tumayo si Gregorio. Uminggit ang upuan sa sahig. Ilang hakbang lang ay nasa harap ko na siya. Itinaas ang kamay para sampalin ako. Pumikit ako, inaasahan ang hapdi. Pero hindi bumagsak ang sampal. Pinigilan siya ng mabait na si Lorna. Hoy Jerry, wag sa muka! Pasko ngayon. Pangit tignan pag may pasasya bukas. May mga kamag-anak pa namang pupunta. Habang kunwaring pinipigilan ni Lorna si Gregorio, sa totoo lang, ay ginagatungan pa niya ito. Ikaw naman kasi Nina. Napakatigas ng ulo mo. Kapatid mo si Yumi? Hindi mo ba pwedeng pagbigyan? Kailangan mo pa talagang galitin ang papa mo. Hinihingal na dinuro ni Gregorio ang ilong ko. Sige, hindi sa mukha. Kunin mo ang yantok. Ang yantok ay isang makapal na rattan stick. Binili ito ni Gregorio para daw patunayan ang mahigpit niyang disiplina sa bahay. Nakasabit lang ito sa dingding sa sala. Kapag nagkakamali si Yumi, hindi niya ito ginagamit. Sa nakalipas na 3 taon, ako lang ang nakatikim ng hapdi ng yantok na iyon. Hindi ako hihingi ng tawad, sabi ko. Natigilan si Gregorio. Hindi niya inaasahan na ang dati sunod-sunurang anak na hindi makasagot kapag inuutusan ay magmamatigas ngayon. Aba, lumalaban ka na ah. Lumalaban ka na. Itinulak niya si Lorna at naglakad papunta sa dingding. Hinablot niya ang yantok. Iwinasiwas niya ito sa hangin. Lumikha ng nakakatakot na sipol. Kung hindi kita mapapatay ngayong gabi, hayop kang bata ka. Huwag mo na akong tawaging tatay. Bumalik siya at hinablot ang kwelyo ng damit ko. Parang humihila ng patay na aso. Kinaladkad niya ako mula sa upuan papunta sa gitna ng sala. Lumuhod ka. Hindi ako lumuhod. Itinuwid ko ang likod ko at nagngalit ang mga ngipin. Ayaw mong lumuhod? Matigas ang buto mo? Nginisian ako ni Gregorio at itinaas ang yantok. Nang sandaling iyon, nakita ko ang humba sa mesa. Tahimik lang itong nakapatong doon, namumuo na ang sebo at mantika. Dito sa bahay na ito, kailangan ko pa palang magbayad ng dugo para lang makakain ng basurang tira-tira. Nang bumagsak ang unang palo, narinig ko ang pagpunit ng tela. Sobrang payat ko. Halos walang laman ang likod ko. Pakiramdam ko ay direktang tumama ang yantok sa buto ko. Paaak! Sumabog ang sakit. Parang isang ahas na apoy na gumapang sa balat ko. Napadaing ako. Muntik na akong sumubsob paharap. Pero mahigpit akong kumapit sa braso ng sofa para hindi ako lumuhod. Umiiwas ka pa. Lalo pang nagalit si Gregorio nang makitang hindi ako bumagsak. Pakiramdam niya ay hinahamon ko ang autoridad niya. Sumunod agad ang pangalawang palo, sa balikat naman. Matulis ang sakit, parang may nagbabaon ng nagbabagang alambre sa laman ko. May naramdaman akong mainit na likidong tumulo dumikit sa lumang t-shirt ko. Dugo, aamin ka ba o hindi? Sigaw ni Gregorio. Pangit ang mukha niya sa sobrang galit. Walang kahit katiting na awa sa mga mata niya. Puro karahasan lang. Para sa kanya, hindi niya ako anak. Ako ang basurahan ng mga kabiguan niya sa buhay. Ang sakripisyo niya para patunayan ang katapatan niya sa bago niyang pamilya. Napakagat ako sa labi ko hanggang sa malasahan ko ang dugo. Tiningnan ko si Lorna. Nakatayo siya sa gilid, hawak ang isang baso ng juice, kunwaring nagpupunas ng luha. Pero kitang-kita ko ang palihim ng ngiti sa mga labi niya. Palihim pa niyang nilakasan ang volume ng TV, siguro para hindi marinig ng mga kapitbahay ang ingay namin. Bukas ng kaunti ang pinto ng kwarto. Nakadungaw si Yumi sa siwang. Nang magtama ang mga mata namin, dilaan niya ako at walang boses na nagsabing, "Buti nga sa'yo."
Pangatlong palo, tumama sa tagiliran ko. Nagdilim ang paningin ko sa sakit at pinagpawisan ako ng malamig. Ang panginginig ng sikmura ko sa gutom at ang hapdi ng likod ko ay nagdulot ng sandaling pagtigil ng paghinga ko. Pero hindi pa rin ako umiyak. Dati, kapag binubugbog ako, umiiyak ako. Nagmamakaawa ako. Yayakapin ko ang mga binti niya at tatawaging, "Papa, tama na. Sorry po. Dati, inosente akong naniniwala na kung aaminin ko ang kasalanan ko, kung magpapakabait ako, yayakapin niya ako ulit tulad nung bata pa ako. Pero ngayon, habang nakatingin sa malamig na humba na walang gustong kumain, sa nakangising mukha ni Yumi, at sa pekeng luha ni Lorna, nawalan ako ng ganang umiyak. Ang luha ay para lang sa mga taong nagmamahal sa'yo. Dito, ang luha ay murang pampadulas lang para mas ganahan silang saktan ka. Napipi ka na ba? Asar na asar si Gregorio dahil hindi niya naririnig ang inaasahan niyang pagmamakaawa. Pakiramdam niya ay palpak ang palabas niya. Pang-apat na palo, ginamit niya ang buong lakas niya. Direktang tumama sa pinakagitna ng likod ko. Hindi ko na napigilan at nakapaglabas ako ng maikling daing. Lumambot ang mga tuhod ko at bumagsak sa matigas na semento. Rinig ko ang pagkalabog ng mga buto ko. Nasasaktan ka na? Kung nasasaktan ka, pumunta ka kay Yumi at humingi ng tawad. Humihingal na itinutok ni Gregorio ang yantok sa mukha ko. Pumunta ka sa pinto niya. Sabihin mo, "Kapatid ko, sorry. Papatawarin kita." Nakasalampak ako sa sahig. Nakasandal ang mga kamay ko sa semento. Tumutulo ang pawis ko, gumagawa ng maliliit na marka sa sahig. Ang mga sugat sa likod ko ay parang sinusunog, sumisigaw ng hapdi. Pero ang puso ko ay nakakapanindig balahibog kalmado. Parang isang tigang na lupa pagkatapos ng sunog, puro abo na lang. Wala na kahit anong pwedeng liparin ng hangin. Tiningala ko ang lalaking ito na bumuo at nagpalaki sa akin. May mga puting buhok na siya, at ang beer belly niya ay halos pumutok na sa suot niyang polo. Tumanda na siya, at lalong naging hangal. "Papa," tawag ko sa kanya. Natigilan si Gregorio, inakala niyang susuko na ako. Medyo lumambot ang mukha niya. Kung sana kanina ka pa ganyan, di sana tapos na. Sige na. Tinitigan ko siya sa mata, at binigkas ng isa-isa ang mga salita. "Ito na ang huling beses." "Ano?" Hindi naintindihan ni Gregorio. Sabi ko, "Ito na ang huling beses na tatawagin kitang papa." Tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nanlaki ang mga mata ni Gregorio sa hindi makapaniwalang narinig. Ilang segundo pa, namula ng matindi ang mukha niya. "Hayop ka! Nagre-rebelde ka!" Panglimang palo. Walang direksyon, basta na lang niya inihataw. Tumama sa batok at likod ng tenga ko. Nagring ang tenga ko sa sobrang lakas ng tama, pero ni hindi ako napangiwi. 5. Ang 5 palong ito ang tuluyang pumutol sa kaisa-isang natitira kong ilusyon tungkol sa kanya. "Lumayas ka. Bumalik ka sa kwarto mo. Walang kakain ngayong gabi. Walang magbibigay ng pagkain sa kanya." Ibinalibag ni Gregorio ang yantok sa sahig, nanginginig sa galit. "Gugutumin ko siya ng 3 araw. Tignan natin kung magmamatigas pa siya." Mabilis na lumapit si Lorna para pakalmahin siya. "Jerry, tama na. Baka tumaas ang blood pressure mo. Alam mo naman yang si Nina, nagmamatapang lang yan. Nagmana sa'yo. Dahan-dahan akong tumayo. Masakit ang tuhod ko, masakit ang likod ko, masakit din ang tenga ko, pero diretso ang lakad ko." Hindi ko sila tiningnan, at hindi ko rin tiningnan ang masaganang Noche Buena sa mesa. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kwarto ko, isang maliit, 6 na metrong kwadrado na dating bodega na ginawang kwarto. Nang isara ko ang pinto, narinig ko si Lorna sa labas. "Yumi, labas na. Huwag ka nang magalit. Halika. Kainin mo na yung karne. Pag lumamig to, hindi na masarap." Sundan ng masayang boses ni Yumi. "Papa, ang galing mo. Natakot ako dun ah. Dito sa bahay na to, ako ang batas." Mayabang na sagot ni Gregorio. Sumandal ako sa pinto at dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Sa dilim kinapa ko ang likod ko. Malagkit. Puro dugo. Hindi ko binuksan ang ilaw. Ayokong makita ang kawawang kalagayan ng kwartong ito. At ayokong makita sa salamin ang nakakakilabot kong determinasyon. Hindi ako umiyak. Hindi dahil hindi masakit, kundi dahil patay na ang puso ko, kaya natuyo na rin ang luha ko. Walang orasan sa kwarto, pero alam kong bandang 4:00 na ng madaling araw. Tumigil na ang videoke sa labas. Ang buong syudad ay nakatulog na.
Sa kabilang kwarto, dinig na dinig ang hilik ni Gregorio at ang pagngit-ngit ng ngipin ni Lorna. Mahimbing ang tulog ng pamilyang ito, maliban sa akin. Binuksan ko ang cellphone ko. Nakakasilaw ang liwanag nito. 30% na lang ang battery. Binuksan ko ang isang app para sa bus. 2 segundo akong huminto. Saan ako pupunta? Kahit saan. Basta makaalis dito. Kahit saan ay paraisong maituturing. Nag-type ako. Metro Manila. Pinili ko ang BGC. Tagig isang syudad na balita ko'y walang pakialam sa luha mo. Pawis lang ang kinikilala. Bagay na bagay sa akin. Tiningnan ko ang pinakamaagang bus. 6:30 ng umaga. Aircon bus pa Cubao. Tapos bababa ng EDSA. Ticket. 450 pesos. Ito ay galing sa naipon kong pera mula sa paghuhugas ng pinggan sa karinderya sa school at paggawa ng assignment ng iba. Pinindot ko ang pay. Nang lumabas ang QR code ng ticket, naramdaman kong biglang tumalo ng puso ko. Mas nakakakilig pa kaysa sa first love. One-way ticket. Wala akong balak bumili ng ticket pabalik. Habang buhay. Ibinaba ko ang cellphone at nag-ayos ng gamit. Wala naman masyadong aayusin. Napakakaunti ng gamit ko sa bahay na ito. Ilang kupas na damit, 2 pamalit na panty at bra. Importante ang ID. Matagal ko na itong tinatago sa loob ng punda ng unan ko, baka kasi kunin ni Lorna para gamitin sa kung anong utang, at isang maliit na panyo na may tupi. Namatay si Lola, 3 taon na ang nakakaraan, at iniwan niya sa akin ang 2,000 piso na ito. Ito ang huli kong baraha. Kinuha ko ang lumang Jansport bag ko na 5 taon ko nang ginagamit, at isiniksik doon ang lahat. Nang isara ko ang zipper, napatingin ako sa isang maliit na teddy bear sa tabi ng kama. Madumi na, halos kalbo na ang balahibo, at kulang ng isang mata. Binigay ito sa akin ni Gregorio nung 10th birthday ko. Wala pa si Lorna noon, at kakakamatay lang ng nanay ko. Lasing siya nang umuwi, nabili niya sa tabi-tabi sa halagang 20 pesos. Nang ibato niya ito sa akin, sabi niya, "Nina, mula ngayon, si Papa na ang mag-aalaga sa'yo." Yinakap ko ang asong ito ng 8 taon. Sa bawat gabi na pinapahirapan ako ni Lorna at binubuli ni Yumi, nakayakap ako rito hanggang sa makatulog ako sa pag-iyak. Nasipsip na nito lahat ng luha at hinagpis ko. Kinuha ko ito. Magaspang pa rin. Pero ngayon, nandiri lang ako. Si Papa na ang mag-aalaga sa'yo. Nakakatawang isipin. Ang pag-aalaga niya ay 5 hagupit ng yantok hanggang sa magdugo ang balat ko. Tinignan ko ang piseng teddy bear ng walang panghihinayang at isiniksik sa isang itim na garbage bag na inihanda ko na. Pati na rin ang lumang sapatos na pinaglumaan ni Yumi na binigay sa akin at ang malaking t-shirt ni Gregorio na ginagawa kong pantulog. Ayoko ng kahit anong bagay na may amoy ng bahay na ito. Natapos ko ang lahat ng wala pang 10 minuto. Sinuot ko ang backpack ko, bitbit ang garbage bag, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Amoy sebo pa rin at amoy alak ang sala. Hindi pa naliligpit ang mesa. Ang humba ay nasa gitna pa rin ng mesa. Gaya ng inaasahan ko, hindi masyadong kumain si Yumi. Kinagat lang niya ang ilang taba at iniluwa sa gilid, parang nakakasulasok na basura. Napahinto ako pagdaan sa mesa. Naalala ko ang 5 palo. Ang mga sugat sa likod ko ay kumikiskis sa damit ko. Mahapdi. Ang hapting ito ang magpapaalala sa akin na wag na akong lilingon pabalik. Kinuha ko ang plato ng humba at pumasok sa banyo. Shhh! Ibinuhos ko ang karne at sarsa sa inidoro. Pinindot ko ang flush. Kasabay ng pag-ikot ng tubig, mabilis na naglaho ang mga karne sa madilim na butas ng tubo. Parang kung paano ako maglalaho sa pamilyang ito. Hindi ako nag-iwan ng sulat. Hindi sila karapat-dapat sa pamamaalam ko. Hindi rin ako nagbasag ng gamit. Pambata ang pagganti ng ganon. Ang paghihiganti ng isang matanda ay ang tuluyang pag-alis, ang mabuhay ng mas maganda kaysa kaninuman sa kanila, hanggang sa hindi na nila ako maabot. Binuksan ko ang pinto. Sira ang ilaw sa pasilyo. Sobrang dilim. Pero pakiramdam ko, napakaliwanag ng paligid. Pumasok ang malamig na simoy ng Disyembre sa kwelyo ko at napanginig ako. Pero para sa akin, hangin ito ng kalayaan. Lumapit ako sa basurahan sa ibaba ng apartment at padabog na ibinato ang itim na garbage bag na naglalaman ng nakaraan ko. Kalabog. Doon natapos ang ugnayan namin ni Gregorio bilang mag-ama. Hinila ko ang strap ng backpack ko at tumingala sa saradong bintana sa 3rd floor. Doon natutulog ang tatay ko, ang madrasta ko,
At ang kinakapatid ko, paalam. O mas maganda, wag na tayong magkita kahit kailan. Tumalikod ako at naglakad palayo habang hindi pa sumisikat ang araw. Dumudugo pa ang likod ko. Pero alam kong iyon ang kapalit ng paglaki. Mula ngayon, ako si Nina Reyes. Nina lang. Hindi na anak ni Numan, hindi na kapatid ni Numan. Para akong ligaw na damo na sa wakas ay nabunot mula sa bulok na putik at hahanap ng sariling lupa na tutubuan. Kahit na apoy o patalim ang harapin ko, hinding-hindi na ako babalik. Punong-puno ang bus terminal sa probinsya, parang palengke. Maraming taong pauwi galing sa bakasyon ng Pasko. Bitbit ang mga malalaking bag at kahon. Pagod na pagod, pero inip na inip. Amoy cup noodles, amoy pawis, amoy anghit at maaanghang na usok ng murang sigarilyo. Halo-halo itong umaakyat sa ilong ko. Nakasukbit ang kupas kong backpack habang itinutulak ako ng alon ng tao. Bawat hakbang ko, kumikiskis ang damit ko sa sugat ko sa likod. Ang sakit ay hindi parang tinutusok ng karayom, kundi parang kinikiskis ng magaspang na liha sa sariwang sugat. Tumutulo ang pawis ko sa gulugod, lalong nagpapahapdi sa mga sugat. Nakakagat ako sa labi ko, putlang-putla ang mukha ko. Isang nanay sa tabi ko, siguro napansing parang hihimatayin na ako, ay hinawakan ang braso ko. Neng, ayos ka lang? Bakit mag-isa kang bumibiyahe ng Pasko? Pinilit kong ngumiti kahit mas pangit pa iyon sa pag-iyak. Opo, nagmamadali lang po. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ko. Bzed. Parang nakakairitang langaw bumubunggo sa hita ko. Kinuha ko ito. Sa screen nakasulat ang dalawang salita. Papa. Dati, ang bigat ng pangalang ito para sa akin. Ngayon, nakakatawa na lang, hindi ko sinagot, tumigil ang pag-vibrate. Sumunod ang sunod-sunod na text. Message 1. Walang yang bata ka, nasaan ka? Pasko ngayon hindi ka nagmamano sa mga magulang mo. Umuwi ka na ngayon din. Message 2. Nagtatago ka ba? Sige, matapang ka na, hindi na kita tatawagan. Bahala ka sa buhay mo. Umuwi ka rito at lumuhod sa harap ko, baka sakaling patawarin pa kita. Message 3. Nina Reyes, lakas ng loob mong wag sagutin ang tawag ko. May tatay ka pa ba sa paningin mo? Message 4. Yung tinatago mong 2,000 pesos dyan, kinuha mo no. Pera ko yon para sana sa pag-aaral mo. Pag nanakaw yan. Pag hindi ka umuwi, ipapapulis kita at ipapabarangay kita. Pagbasa ko ng huling text, hindi ko napigilan ang sarili ko. Napatawa ako ng malakas sa gitna ng siksikang terminal. Tumawa ako hanggang sa maiyak ako. Pera niya para sa pag-aaral ko? Yung 2,000 pesos na iyon ay ang nakatagong pera ni Lola sa loob ng panyo niya na inipon niya mula sa pagtitipid para may pambili siya ng ataol. Nung namatay si Lola, diring-diri si Gregorio dahil mahirap si Lola, ni hindi nga siya pumunta sa burol. Ngayon, ang kapal ng mukha niyang sabihin na, pera niya yon, ipapapulis? Ginalaw ko ang mga daliri ko at nireplyan ang una at huling text message niya. Kay Lola galing ang pera na yan. Kung gusto mo ipapulis, sige lang. Isabay mo na ring ipasuri sa medico legal ang mga sugat ko sa likod para malaman natin kung alin ang mas mabigat na kaso, ang pambubugbog mo o ang pagkuha ko sa 2,000 pesos ko. Wala pang 10 segundo pagkatapos masend. Parang baliw na tumawag ulit ang numero niya. Nai-imagine ko ang itsura niya ngayon. Siguradong namumula siya sa galit habang nagwawala sa masaya nilang hapagkainan, nagmumura. Paniguradong aawat si Lorna ng patago habang lalong ginagatungan ang galit niya. Sasabihin na lumaki na ang ulo ko at isa akong walang kwentang anak. At si Yumi naman, siguro kumakain ng chips habang nag-scroll sa Facebook, nag-aabang sa pagbagsak ko. Pinindot ko ang power button. Sa wakas, tumahimik ang mundo. Nagbukas na ang gate ng bus. Sumakay ako sa ordinaryong bus mula sa probinsya papuntang Metro Manila. 4 na oras. Siksikan ng mga tao. Napunta ako sa gitna ng 3 upuan malapit sa likod. Sa kaliwa ko ay isang nanay na may kargang umiiyak na sanggol. Sa kanan ko, isang lalaking naghubad ng sapatos amoy patay na daga ang paa niya. Kung dati ito, iiyak ako sa hirap. Magrereklamo ako. Pero ngayon, payapa ako. Umupo ako, pero paglapat ng likod ko sa upuan, napadaing ako sa sakit. Itinuwid ko ang likod ko para hindi sumandal. Ano ba naman itong sakit na to? Kumpara sa maging aso at basurahan sa bahay na yon, ang hapding ito ay medalya ko ng kalayaan. Umarangkada ang bus, umaatras ang mga puno, mga lumang bahay, ang madilim na langit.
Habang nakatingin sa labas, kinakalkula ko sa isip ko. 2,000. Bawas ang 450 sa pamasahe, may natitirang 1,550. Ito lang ang puhunan ko. Pagdating ko sa Maynila, kailangan kong umupa ng bed space, kumain, bumili ng gamot, at maghanap ng trabaho. Bawat barya, kailangan kong hatiin sa 2. Pero hindi ako takot. Kahit mamulot ako ng kalakal, maghugas ng pinggan, hinding-hindi na ako babalik sa bahay na yon para humingi ng piso. Lumalim ang gabi. Pinatay na ang ilaw sa bus. Lalo lang umalingasaw ang amoy pawis at pagkain. Nakataas ang paa ng katabi kong lalaki sa kabilang upuan at malakas humilik. Nakatulog na rin ang bata sa kaliwa ko. Hindi ako makatulog. Umiinit ang sugat ko sa likod. Alam kong nag-infect na. Sumisiklab ang sakit hanggang sa utak ko kaya gising na gising ako. Kinuha ko ang bote ng tubig at uminom. Malamig ito. Binuksan ko ulit ang cellphone ko. Gusto kong makita kung anong bago na namang mura ang maiisip ni Gregorio. Puno na ang inbox ko. May mga voice message pa sa messenger galing kay Yumi. Nina, umalis ka na talaga? Sinira ni Papa ang TV sa galit. Umuwi ka na. Kung luluhod ka at magsusorry, papalampasin ko na yung nangyari sa karne. Pamilya pa rin naman tayo. Kung mamatay ka dyan sa labas, baka sisihin pa si Papa ng mga tao. Aba, napakabait na kapatid. Ang inaalala niya ay hindi kung buhay pa ako, kundi ang sasabihin ng mga kapitbahay. Sumunod ang text ni Gregorio. Iba na ang tono. Hindi na galit, kundi isang mapagmataas at nagpapanggap na naaawang banta. Nina, kapag lumabas ka ng pinto, wag mo nang isipin na babalik ka sa pamilya Reyes. Kahit mamatay ka sa gutom, wag kang tatawag sa akin. Sinasabi ko sa'yo, wala pang 3 araw, iiyak kang babalik sa akin. At pag nangyari yon, kahit masira ang tuhod mo kaluluhod, pag-iisipan ko pa kung papapasukin kita. 3 araw. Napangisi ako. Minamaliit niya ako. At masyado niyang nilalakihan ang tingin niya sa autoridad niya. Akala niya isa akong halamang namamatay pag nawala ng silong. Hindi. Ako ay ligaw na damo. Kahit anong apak niya sa akin sa putik, tutubo at tutubo ako sa mga siwang ng bato. Konting araw at tubig lang. Lalago ako hanggang sa kaya ko nang sakalin ang sino mang susubok na saktan ako. Binuksan ko ang likod ng phone ko at kinuha ang SIM card. Ang maliit na chip na ito ay nagdadala ng 22 taon ng buhay ko at ng lahat ng nakaraan ko. Tumayo ako, lumapit sa bintana malapit sa pinto ng bus, kung saan may maliit na siwang. Malakas ang hangin sa labas. Mabilis ang takbo ng bus sa NLEX. Itinapon ko ang SIM card. Lumipad ito sa hangin at tuluyang nilamon ng kadiliman. Paalam Gregorio. Paalam Lorna. Paalam Yumi. Paalam sa duwag at sunod-sunurang Nina. Biiiip. Bumusina ng malakas ang bus. Parang sigaw ng isang halimaw na bumabasag sa dilim. Bumalik ako sa upuan ko. At masakit pa rin ang likod ko. Pero pakiramdam ko, lumulutang ang katawan ko. Pagkalipas ng ilang oras, nakatayo na ako sa Pasay Bus Terminal. Walang malamig na hangin dito. Walang yelo. Basang-basa ang hangin at amoy usok ng tambutso at dagat. Puro mga matataas na building. Nagmamadali ang mga tao, puno ng ambisyon ang mga mukha nila. Huminga ako ng malalim. Walang amoy humba rito, kundi amoy ng pera at kalayaan. Hinawakan ko ang natitirang 1,500 sa bulsa ko. Ika-ika akong naglakad papasok sa syudad na lumalamon ng mga pangarap at gumagawa ng mga himala. Nina, sabi ko sa sarili ko, buhay ka. Kahit galing ka pa sa impyerno, nakalabas ka na. Tao ka na ngayon. Mula sa araw na ito, mabubuhay ka bilang isang marangal na tao. Gusto kong dumating ang araw na titingnan ko si Gregorio mula sa itaas at ibabalik ko sa kanya ang 5 palong iyon na may patong pang interes. Darating ang araw na iyon. Sigurado yan. Ang mga bed space sa Pembo, tagig malapit sa BGC ay hindi hamak na mas komportable. Pero ang init at alinsangan ay pumapasok pa rin hanggang sa buto. Ang inuupahan ko ay 1,500 pesos kada buwan. Isang maliit na kwarto na hinati-hati para sa 6 na tao. Walang bintana, tanging isang madilaw na ilaw lang. Tuklap-tuklap na ang pintura at laging basa ang sahig, amoy amag. Pagkabayad ko ng advance, bumili ako ng pinakamurang banig at sabon. May natira na lang akong 500 pesos. Pero ang sarap ng tulog ko. Walang pangaasar ni Yumi, walang parinig ni Lorna, at walang yantok ni Gregorio. Paminsan-minsan, may mga ipis na dumadaan sa tabi ko.
pero sila lang ang kasama ko. Nag-infect nga ang mga sugat ko dahil sa malalim ang mga tama at bumuka ang laman at dahil na rin sa pawis sa bus at init sa kwarto, nana ang likod ko. Wala akong pera pang ospital. Ang consultation pa lang ay 1,000 na. Bumili ako ng pinakamurang agwa oksigenada at betadine. Wala akong salamin. Kinakapa ko lang ang likod ko habang ginagamot. Nang ibuhos ko ang agwa oksigenada sa sugat ko, parang may libu-libong langgam na kumakain sa laman ko. Nakakagat ako sa kumot ko, nanginginig ang buong katawan. Basang-basa ng malamig na pawis ang banig. Pero hindi ako umingit. Ngumiti pa ako. Ang sakit na ito ang gumigising sa akin. Sa bawat hapdi, inililista ko ito sa isip ko bilang utang ni Gregorio. Ang mga peklat na ito ang magsisilbing gasolina ko. Gagawin ko ang lahat para mabuhay. Hindi ganoon kataas ang tinapos ko. Isang normal na kurso lang mula sa probinsya. At sa BGC kung saan nagkalat ang mga galing sa sikat na universidad. Papel lang iyon. Pero may isang bagay ako na wala sila. Wala akong aatrasan. Sila, kapag napagod, pwede silang umuwi sa pamilya nila. Pwede silang magmokmok. Ako, bangin ang nasa likod ko. Kapag umatras ako, durog ang buto ko. Ang unang trabaho ko ay real estate agent, nagbebenta ng kondo. Allowance na 5,000 pesos at commission base. Tuwing alas 6 ng umaga, nakatayo ako sa MRT station, namimigay ng flyers. Ma'am, kondo po, pre-selling, 10K reservation lang. Sir, investment po ba? Tabi lang ng mall. Karamihan hindi man lang tumitingin. Ang iba itinatapon sa sahig. Ang iba minumura pa ako dahil nakaharang daw ako. Pinupulot ko, pinupunasan, at ibinibigay ulit. Masakit ang mga tuhod kong isinubsob ni Gregorio sa semento nung Pasko. Pero kailangan kong tumayo. Bawal umupo kahit 1 minuto. Sa gabi pag uwi sa bed space, maga ang mga paa ko. Ang sugat ko sa likod, dahil laging nababanat, ay nagkalyo at bumubuka ulit. Pero sa unang buwan ko, nakabenta agad ako. Swerte at tadhana. Isang OFW na nanay ang naghahanap ng bahay. Kulang ang budget at maraming ahente ang tinarayan siya. Ako ang nag-asikaso sa kanya. Binilhan ko siya ng tubig, nag-abot ng Jollibee, sinamahan ko siya sa 10 bangko para mag-loan hanggang sa mapaos ako. Nang mag-sign siya ng kontrata, hinawakan niya ang kamay ko. Anak, dahil sa sipag mo, bibili ako. Nakakuha ako ng 40,000 pesos na komisyon sa isang benta. Nang makuha ko ang tseke, nagtago ako sa banyo at umiyak ng 10 minuto. Hindi dahil sa tuwa, kundi para ilabas ang bigat ng loob ko. Bumili agad ako ng pinakamagandang scar cream para sa likod ko. Kahit na mukha na itong mga nakakadiring alupihan, isinumpa ko na aalagaan ko na ang sarili ko. Kumain din ako ng humba sa isang karinderya. 80 piso ang isang order. Inubos ko mag-isa ang plato. Isinabaw ang sarsa sa kanin. Napakasarap. Mas masarap ng 1,000,000 beses kaysa sa dugo ang humba ng mga Reyes. Parang na-fast forward ang panahon. Sa unang taon, ako ang top agent. Natuto akong uminom sa mga client meetings, makipagplastikan, makaiwas sa mga manyak na kliyente, at maipasa ang mga kontrata. Ako na si Miss Nina. Sa pangalawang taon, lumipat ako sa Summit Holdings, isang malaking tech at BPO company sa BGC, bilang Business Development Manager. Hindi ako marunong sa tech, kaya inaral ko. Pag uwi ng iba, gumagawa ako ng PowerPoint. Pag nag-date ang iba tuwing weekend, nagbabasa ako ng industry reports. Lumipat ako sa sarili kong kondo. Bumili ako ng mga corporate attire at bagong iPhone. Burado na si Gregorio sa contacts ko. Pero minsan, nakakarinig ako ng balita sa probinsya mula sa isang dating kaklase. Hindi niya alam ang nangyari. Akala niya nagtatrabaho lang ako. Nina, grabe ang kapatid mong si Yumi ah. Hindi nakapasa sa college. Pumasok sa diploma mill. Tapos laging nagpo-post ng mga designer bags sa FB. Uy, yung hardware store daw ng tatay mo. Palugi na ah. Sabi ng tatay ko, laging may naniningil sa labas ng tindahan nyo. Totoo ba? Binabasa ko ang mga messages na parang showbiz chismis lang. Walang epekto sa akin. Naisip ko, nakakatawa. Mabagal man ang karma, pero palapit na. Si Yumi na palamunin at linta. At si Gregorio na walang ibang inisip kundi pride. Siguradong babagsak. Si Lorna pa? Kapag walang pera, iiwanan niya ang asawa niya. Isang lumulubog na barko ang pamilyang yon, at ako, matagal nang nasa ligtas na dalampasigan. Sa pangatlong taon, na-promote ako bilang VP of Business Partnerships.
Milyon ang kinikita ko. Lumipat ako sa isang high-end condo sa BGC. Nakikita sa floor-to-ceiling windows ko ang buong skyline ng Metro Manila. Isang gabi, pagkatapos ng Christmas party ng kumpanya, medyo nakainom ako. Umuwi ako, hinubad ang mamahalin kong silk blouse, at humarap sa salamin. Ang babae sa salamin ay may magandang makeup, matalim na mata, at may aurang hindi basta-basta malalapitan. Hindi na siya yung batang nakasuot ng luma at butas-butas na damit. Tumalikod ako at tinignan ang likod ko. Nandoon pa rin ang mga peklat. Kahit ginamitan na ng mahal na gamot, parang namumutlang mga bulate pa rin ito sa makinis kong likod. Regalo sa akin ni Gregorio. Hinawakan ko ito. Hindi na masakit, pero laging mas malamig at matigas ang balat doon kaysa sa ibang bahagi. Tumunog ang phone ko. Message galing sa kaklase ko. Nina, Major Chika, bagsak na daw talaga tatay mo. May utang na milyon. Pati sahod ng trabahador di na mabigay. Nakita si Tita Lorna nagbebenta ng alahas sa pawn shop. Hindi ka ba uuwi para tignan? Tumingin ako sa mga ilaw sa labas. Uuwi? Bakit ako uuwi? Para panoorin silang umiyak at magmakaawa? Hindi pa oras. Wala pa sila sa sukdulan. Ang hinihintay ko ay ang tuluyang masira ang pride ni Gregorio, ang masampal si Yumi ng katotohanan ng buhay, at ang mawasak ang peking mukha ni Lorna. Doon ako lalabas. Bilang tagahatol, hindi tagapagligtas. Nina, itinaas ko ang baso ng alak. Simula pa lang to, minsan nakikipaglaro talaga ang tadhana. Ako na ngayon ang partner sa Summit Holdings, at lahat tinatawag akong Miss Nina. Wala sino man ang nag-akala na pagkatapos ko silang kalimutan, lalabas ulit ang pangalan nila sa mesa ko. Miss Nina, ito po yung mga listahan ng mga construction suppliers na nagbid para sa bagong site natin. Mababa ang offer nila, pero medyo tagilid ang track record, sabi ng secretary kong si Chen. Itinuturo ang nasa pinakataas, lalo na Tong Reyes Builders. Yung owner, si Gregorio Reyes, 3 araw nang nag-aabang sa lobby para lang makausap kayo. Nang marinig ko ang pangalang iyon, natigilan ako sa pagpirma. Naiwang may marka ng tinta ang papel. Gregorio Reyes. Akala ko na itapon ko na ang pangalang yan sa Pacific Ocean. Saan daw galing? Tanong ko, na hindi tumitingala. Sa probinsya sa norte po. Dating sikat na hardware at construction doon, pero nagkaproblema daw sa pera nitong mga nakaraang taon. Kailangan daw po nila itong project natin para hindi tuluyang mabangkarote. Maingat na pinagmasdan ni Chen ang reaksyon ko. Kung naiingayan po kayo, ipapabugaw ko na lang sa guard. Binitawan ko ang ballpen ko at sumandal sa leather na upuan. Pambayad utang? Kung hindi ko ibibigay, mamatay sila sa hirap. Wag! Ngumiti ako ng nakakaloko. Papasukin mo. Teka, kasama raw niya ang asawa at anak niya? Nagbabakasyon daw dito sa Manila. Nag-aaway nga sila ngayon sa lobby eh. Nagpapabili pa ng Starbucks yung anak. Iritang-irita na ang receptionist natin. Isang buong pamilya. Napaka-sweet naman. Pumikit ako at pumasok sa isip ko ang 5 palo nung Pasko. Sumakit ng bahagya ang mga peklat ko. Hudyat na magsisimula na ang palabas. Papasukin mo sila. Dalhin mo sa conference room 1. Paghintayin mo ng kalahating oras. Yes, Miss Nina. Nang lumabas si Chen, tumayo ako at humarap sa salamin. Ang babaeng nasa salamin ay naka-custom tailored na suit. Binigay ko ang lahat para umangat at ibaon sa limot ang mahinang Nina. Ako na ang kliyente na hawak ang buhay at kamatayan nila. Pagkalipas ng kalahating oras, nakatayo ako sa likod ng one-way mirror ng conference room. Tumatanda na si Gregorio. Puti na ang buhok sa gilid. Ang dati niyang ipinagmamalaking branded na polo shirt ay gusot-gusot na. Si Lorna ay ganun pa rin, pero mas makapal ang foundation at hindi maitago ang mga kulubot sa mata. Naglalagay siya ng lipstick habang nagrereklamo. Ang laki-laki ng kumpanya, napakayabang. Pinaghintay pa tayo. Pinakakapanapanabik si Yumi. Nakasuot ng peke at punong-puno ng logo na damit. Umiikot-ikot sa upuan. Ma, anong klaseng opisina to? Walang kape. Nauuhaw na ako. Tumahimik ka nga. Pabulong na sigaw ni Gregorio. Alam mo bang ito lang ang sasalba sa kumpanya natin? Pagpasok ng boss nila na si Miss Nina, umayos ka. Sus, baka matandang kalbo yung Miss Nina na yan. Takot na takot ka. Umirap si Yumi. Tama na ang panonood. Binuksan ko ang pinto. Rinig ang takong ko sa marmol na sahig. Sorry po sa paghihintay, sabi ko. At diretsyong umupo sa kabisera. Ibinagsak ang folder sa mesa.
na hindi man lang sila tinitignan. Naku, Miss Nina, wala pong anuman. Kami po ang napaaga. Parang spring na tumalon si Gregorio mula sa upuan. Abot tenga ang peking ngiti at yumuko ng halos sumayad sa lupa. Hindi man lang niya tinignan ang mukha ko. Nakatutok siya sa kamay ko at iniaabot ang calling card niya gamit ang dalawang kamay. Ako po si Gregorio Reyes. Matagal ko na pong narinig ang pangalan niyo. Napakagaling niyo daw po. Tumayo rin si Lorna at pilit na ngumiti. Si Yumi lang ang nanatiling nakaupo, nagkikilinis ng kuko. Pabebe, bulong nito. Mr. Reyes, hindi ko kinuha ang card at malamig akong nagsalita. Natigilan sa ere ang kamay ni Gregorio nang marinig ang boses ko. Nawala ang ngiti ni Lorna. Biglang napatingala si Yumi. Nag-freeze ang buong kwarto. Dahan-dahang inangat ni Gregorio ang paningin niya. Nang magtama ang paningin namin, nanlaki ang mga mata niya na parang nakakita ng multo. Nina! Nanginginig ang boses niya. Hindi siya makapaniwala. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya na parang isang ipis na mamamatay na. Tahimik ang buong conference room. Nakalutang pa rin ang kamay niya at ang calling card niya. Bakit ka nandito? Tili ni Lorna. Binabasag ang katahimikan. Ikaw ang boss ng kumpanyang to? Sumandal ako sa upuan ko at tinapik-tapik ang mesa. Bakit? Hindi ba halata? Imposible. Tumalon si Yumi at dinuro ako. Isang layas na walang kwenta. Paano ka naging Miss Nina? Siguro kabit ka ng totoong boss, no? O baka janitress ka lang dito? Nagdilim ang paningin ko. Bago pa ako makapagsalita, pumasok si Chen na may dalang kape at inilapag sa harap ko. Miss Nina, ito na po ang Amerikano nyo. Naka-standby na po ang mga guard sa labas. Ang tawag na Miss Nina ay tuluyang sumira sa ilusyon ni Yumi. Ang mukha ni Gregorio ay mula sa gulat, naging tuwa, at naging isang kakaibang galit na pilit tinatakpan ng hiya. Aba! Hinampas niya ang mesa. Sinubukan niyang ibalik ang tapang ng isang ama. Ikaw palang walang yang bata ka. Nagtatago ka pala rito at nagpapakasarap habang ang tatay mo ay nagmamakaawa sa labas. Wala kang utang na loob! Sanay siya. Sanay siyang sigawan ako. Sanay siyang gawin akong basurahan ng galit niya. Sayang lang, hindi na ito ang bahay niya. Dito, ako ang batas. Mr. Reyes, kinuha ko ang kape ko at humigop. Ayusin mo ang pananalita mo. Ito ang Summit Holdings at ako ang VP of Partnerships dito. At ikaw ay isang supplier na nagmamakaawang bigyan ko ng pagkain. Tatay mo ko! Sigaw ni Gregorio. Litaw ang mga ugat sa leeg. Kung boss ka dito, edi mabuti. Pirmahan mo na yung kontrata. Bigyan mo ako ng 5 milyong advance at papatawarin na kita sa paglayas mo noon. Pakinggan mo, napakakapal ng mukha. Papatawarin? Natawa ako. Tawa na halos magpaluha sa akin. Gregorio, may nakalimutan ka ba? Tumayo ako. Ipinatong ang 2 kamay ko sa mesa at tumitig sa kanya. 3 taon na ang nakakaraan nung bisperas ng Pasko. 5 palo ng yantok na pumuputol sa relasyon natin. Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Umiwas ng tingin si Gregorio. Alam kong naalala niya ang dugo ang gabi na iyon, pero mabilis niyang itinaas ang dibdib niya. Pampamilyang isyu yon, karapatan ng tatay na paluin ang anak. Ano, magtatanim ka ng sama ng loob habang buhay? Oo, magtatanim ako ng sama ng loob. Binawi ko ang tingin ko at tiningnan si Chen ng malamig. Tawagin mo ang mga guards, ilabas ang mga taong to, i-notify ang legal department natin, i-blacklist ang Reyes Builders. Hindi tayo kailanman makikipagtransaksyon sa kanila. Nina, wag. Nagpanik si Lorna at sinubukang hawakan ang manggas ko. Mga magulang mo kami. Hindi ka ba natatakot makarma? Umiwas ako at pinagpaga ng damit ko na parang nandidiri. Namatay ang nanay ko 10 taon na ang nakakaraan. Tsaka karma, papunta na sa inyo yun, di ba? Pumasok ang 2 malalaking guwardiya. Palabas na po kayo. Hindi ako aalis. Tatay ako ng walang yang batang to. Walang pwedeng humawak sa akin. Nagwala si Gregorio at umupo sa sahig. Ayaw umalis. Sumigaw din si Yumi. Nina, hayop ka. Ipopost kita sa Facebook. Ipapatulfo kita. Ipapaalam ko sa buong mundo na masama kang anak. Nakatingin ako sa kanila. Nandidiri. I-post mo? Sabi ko kay Yumi. At sabihin mo rin kung paano mo pinalayas ang sarili mong kapatid dahil lang sa isang pirasong humba. Hinila ng mga guards sina Gregorio at Lorna palabas. Nina, magsisisi ka. Dinig na dinig ko ang sigaw ni Gregorio sa hallway.
Wala na akong anak na ganyan. Kakasuhan kita ng abandonment. Bitawan niyo ako! Yung bag ko! Fake yan pero mahal yan! Natisod si Yumi at naiwan pa ang isang sapatos niya. Nakatingin ako sa bintana, tinitignan ang kalsada sa baba. Pagkalipas ng ilang minuto, iniluwa sila ng pinto ng building. Umupo si Gregorio sa sahig at nagmakaawa, pinagtitinginan ng mga tao. Umiiyak si Lorna. Si Yumi naman ay nagse-cellphone. Inubos ko ang kape ko. Mapait, pero nakakagising. Miss Nina. Nag-aalalang sabi ni Chen. Huwag kang mag-alala. Ibinaba ko ang baso. Bumalik ka na sa trabaho. Kapag bumalik sila, tumawag ka ng pulis. Pero alam ko na simula pa lang to. Ang mga taong katulad ni Gregorio, parang linta na nakadikit sa buto. Hindi sila bibitaw hanggat hindi nasisipsip ang huling patak ng dugo ko. Kinagabihan, nagtrending agad sa Facebook at X ang isang video. Beautiful VP. Inabandona ang tatay. Alamin ang kwento ng kasakiman. Ang video ay ni-record ni Yumi. Umiiyak si Gregorio. Nagsasabing pinag-aral daw niya ako at binigay ang lahat. Tapos ngayong mayaman na ako, hindi ko na siya kinikilala at ipinagtabuyan pa siya ng may sakit siya. Si Yumi ay umiiyak din. Nagsasabing lagi ko siyang inaaway at inagawan ko pa daw siya ng boyfriend. Ang comment section ay sumabog. Puro panlalait sa akin. Walang kwentang babae. Hindi deserve maging VP. Boycott Summit Holdings. Hindi man lang kinilala yung mismong tatay. Hayop! Hanapin nating address niyan para kuyugin. Pinapanood ko lang yon at nakangiti. Gawin nyo lang. Kung gaano kataas ang lipad nila ngayon sa atensyon, ganoon din kabagsak ang aabutin nila. Mas malaki ang iskandalo, mas maganda. Kinabukasan, maraming vlogger at tsismoso ang nag-aabang sa baba ng opisina. May mga nagtaas pa ng tarp. Parusahan ang walang hiyang anak. Ibigay ang hustisya sa ama. Nakaupo sina Gregorio at Lorna sa hagdanan ng opisina. May 2 pandesal at isang tubig sa harap nila. Nag-a-acting na parang mga pulubi. Si Yumi nag-FB live. Mga ka-TikTok, yung kapatid ko nasa penthouse, naka-BMW, pero kami nakatira sa kalye, aatakihin sa puso si Papa. Daming nagsisend ng stars sa kanya. Tumawag ang boss ko na isang board member na matagal nang may inis sa akin. Nina, nakakasira ng imahe natin ito. Bumagsak ng 2% ang shares natin ngayon. Kung hindi mo ito maaayos, baka kailangan muna kitang isuspend. Bigyan niyo ako ng isang araw. Yun lang ang sinabi ko at ibinaba ang tawag. Pumasok si Chen, pawis na pawis. Miss Nina, sabi ng PR team nating maglabas daw po ng statement or bayaran nyo na lang daw para manahimik. Walang PR. Kinuha ko ang flash drive na 3 taon kong tinago. Wala rin akong babayaran. Anong gagawin natin? Kontakin mo ang pinakamalaking social media network. Mamayang 8 p.m. Magla-livestream ako sa lahat ng platform. Tumingin ako kay Chen ng sobrang kalmado pero nakakatakot. Kung gusto nilang umarte, bibigyan ko sila ng pinakamalaking stage. 5:00. Nag-text si Gregorio. Nakita mo na ang lakas ng internet? Nina, 2 lang ang choice mo. Una, bigyan mo ako ng 5 million at gawan mo ng posisyon si Yumi dyan. Pangalawa, sisirain ko ang buhay mo. Nag-reply ako ng 2 salita. Manigas ka. 7:30 p.m. Nag-light makeup ako at nagsuot ng puting polo. Tinali ko ang buhok ko. Walang alahas. Malinis at seryoso. Umupo ako sa harap ng kamera. Isang basong tubig lang ang nasa harap ko. 8:00 p.m. Nag-start ang live. Pumasok agad ang 100,000 tao. Ang bilis ng mga comments, puro mura. Hayop ka, mamamatay ka sana. Babaeng demonyo. Hindi ako nagsalita. Pinanood ko lang hanggang sa naging 1 million ang viewers. Alam kong nanonood din sina Gregorio. Nakita ko pa ang comment ni Yumi gamit ang account niya. Huwag kayong magpapabudol sa luha ng buwayang yan. Ngumiti ako sa camera. Magandang gabi. Ako si Nina Reyes. Ngayon, hindi ako magpapaliwanag ng negosyo. Magkukwento ako. Isang kwento tungkol sa humba at 5 palo ng yantok nung Pasko. Ang boses ko ay kalmado. Walang galit, walang sigaw. Parang nagkukwento lang ng buhay ng iba. 3 taon na ang nakakaraan, bisperas ng Pasko. Maghapong hindi ako kumain dahil ako ang pinaglinis ng buong bahay. Nung gabi, kumuha ako ng kapirasong karne ng humba na ayaw kainin ng kinakapatid ko. Dahil sa kapirasong karne na iyon, naramdaman ng tatay ko na nabastos ko siya at ang paborito niyang pamilya, kaya ginamit niya ang yantok. Bumagal ang mga comments. May mga nagduda. Gawa-gawa ng kwento.
May ebidensya ka ba? Kahit na pinalo ka lang para matuto ka. Nilabas ko ang isang litrato. Iyon ang picture ko nung gabing yon sa bed space. Isang malapitang picture ng likod kong nagdurugo. Bumuka ang balat at may nana. High definition ito, kaya kahit sa screen, mararamdaman mo ang hapdi at pandidiri. Tumahimik ang live stream. Yung mga pinakamaingay na ng bash, biglang hindi makapag-type. Ito ang unang ebidensya. Nilabas ko ang recorder pen ko. Ito naman ang voice message ng tatay ko nung nasa bus ako. Itinago ko ito. Pinindot ko ang play. Rinig na rinig ng 1,000,000 tao ang malakas, galit, at bayolenteng boses ni Gregorio. Nina Reyes! Yung tinatago mong 2,000 pesos dyan. Kinuha mo no? Pera ko yon. Ipapapulis kita. Kahit mamatay ka sa gutom, huwag kang tatawag sa akin. Kahit masira ang tuhod mo kaluluhod, hindi kita papapasukin. Ang boses na siksik sa kawalang puso. Malayong malayo sa umiiyak at kaawa-awang tatay na nasa viral video ni Yumi. Nag-iba ang ihip ng hangin sa comment section. Hala, WTF, ang sama ng tatay. Pati 2K ipapapulis? Grabe yung sugat, totoo palang bugbog sarado. Tinitigan ko ang kamera. Mr. Gregorio Reyes, alam kong nanonood ka. Sabi mo pinag-aral mo ako? Nung college ako, hindi ako nanghingi sa'yo. Scholar ako at naguhugas ng pinggan. Si Yumi ang gumagamit ng pera ko pambili ng bag. Sabi mo inabando na kita? Ayon sa batas natin, kung ang magulang ay naging mapang-abuso at hindi nagampanan ang tungkulin niya, pwedeng hindi na siya suportahan ng anak. Yung 5 palo na yon, hindi lang buto ko ang binali. Pati na rin ang huling natitirang ugnayan natin bilang pamilya. Tumayo ako at tumalikod sa kamera. Sa harap ng 1,000,000 tao, binuksan ko ang unang 2 butones ng polo ko at hinila ito pababa. Inilalantad ang itaas ng likod ko kung saan naroon pa rin ang mapuputi at makakapal na peklat. Mr. Reyes, tapos na ang palabas mo. Sumabog ang internet. Ang galit ng mga tao, na parang tsunami, ay bumaliktad at humampas kina Gregorio at Yumi. Pagkalipas ng 10 minuto ng live ko, trending na ang mga peklat sa likod ni Nina at demonyong tatay na si Gregorio. Na-realize ng mga tao na nagamit sila. Mas matindi ang galit nila sa mga nanloko sa kanila. May nag-imbestiga sa background ni Gregorio. Nalaman nilang may tax evasion ang hardware nila. Nalaman na nambubuli si Yumi nung college at hindi nakatapos. Naungkat din na kabit noon si Lorna. Hindi ko na kailangang gumalaw. Ang mga galit na netizens ang gumawa ng paghihiganti para sa akin. Sabog ang telepono ni Gregorio sa mga nagmumura sa kanya. Naban ang account ni Yumi. Ang mga inutangan ng kumpanya nila ay pumunta sa inuupahan nilang bahay. Nagtago si Yumi. Si Lorna iyak ng iyak. Si Gregorio ay inatake ng high blood at hinimatay. Pero alam kong hindi pa siya mamamatay. Masamang damo yun eh. Pangatlong gabi, nag-o-overtime ako. Tumawag ang receptionist. Miss Nina, andito po ulit si Mr. Reyes. Nakaluhod po siya ngayon sa lobby. Papasukin mo. Nawala na ang angas ni Gregorio. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Magulo ang buhok. At may bahid pa ng itlog sa damit na ibinato ng mga tao sa kanya. Pumasok siya sa opisina ko at biglang lumuhod. Blag. Nina! Sorry. Patawarin mo si Papa. Umiiyak siyang parang bata, uhog at luha. Patawarin mo na ako. Nabulag ako noon. Napaniwala ako ng babaeng yon. Iligtas mo ako, anak. Iligtas mo ang negosyo natin. Pag tinulungan mo ako, lahat ng sasabihin mo susundin ko. Nakatingin ako sa lalaking ito na dati ay napakataas at pilit na itinutumba ako. Ngayon, para siyang asong bahag ang buntot. Pero wala akong naramdamang awa. Nakakabagot lang. Ngayong alam mo na ang mali mo. Dahil ba sa konsensya o dahil wala ka ng pera? Umiwas ng tingin si Gregorio. Konsensya. Anak kita eh. Huwag ka nang umarte. Pinutol ko siya. Kung nung unang araw ng paglayas ko ay nag-text ka ng sorry, baka napatawad pa kita. Kung nung nagkasakit ako at naging bedridden ay binisita mo ako, baka lumambot ang puso ko. Pero ngayon, umiling ako. Huli na. Nina! Tatay mo ako! Titingnan mo ba akong mamatay? Inumpisahan niyang iuntog ang ulo niya sa sahig. Tug! 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 Tumayo ako at nilapitan siya. Tiningnan ko siya mula sa taas. Gregorio, naalala mo ba kung anong sinabi mo nung nagmamakaawa ako sa'yo noon? Sabi mo, matigas buto mo ah. Tignan natin kung hanggang saan ang tigas niyan.
Ngumiti ako at dahan-dahang yumuko para tapatan ang mata niya. Totoo, matigas ang buto ko ngayon. Sobrang tigas, kaya nitong durugin ang kakarampot mong pride. Umuwi ka na. Hintayin mo ang bankruptcy mo. Deserve mo yan. Napaupo siya sa sahig. Walang kalaman-laman ang mga mata. Ubus na ang mga baraha niya. Pagkalipas ng 1 linggo, tuluyang idineklarang bankrupt ang kumpanya nila. Kinuha ng bangko ang bahay at kotse. Lumipat silang tatlo sa isang bulok at masikip na paupahan sa estero. Iyon yung lugar na pinakadidiri ang puntahan ni Yumi noon. Dahil hindi na kaya ni Yumi ang hirap, araw-araw siyang nagwawala at inaaway si Lorna. Si Gregorio walang ginawa kundi maglasing. Nang nasa pinakadulo na sila ng desperasyon, tinext ko si Gregorio. Mamayang 7 p.m., Antonio sa BGC. Ililibre kita ng dinner. Nag-reply agad si Gregorio. Oo, pupunta si Papa. Inakala niya lumambot na ako. 7:00 p.m. Sa Antonio's, isa sa pinakamahal na fine dining sa BGC. Nakaupo ako sa tabi ng bintana. Dumating si Gregorio. Suot ang huling maayos na polo niya. Nag-ahit siya. Mukhang takot siya, pero may kislap ng kasakiman sa mata niya. Nina, alam kong hindi mo pababayaan ang papa mo. Agad niyang hinawakan ang kamay ko pagkaupo. Hinila ko ang kamay ko dahil sa amoy alak na nakakasuka. Umu-order ka. Inabot ko ang menu. Nanginig ang kamay ni Gregorio nang makita ang presyo. Isang steak? 4,000? Isang sabaw? 1,000? Ang mahal naman? Lumunok siya ng laway. Ako ang magbabayad. Tinawag ko ang waiter. Bigyan niyo po kami ng signature hamba ninyo. Yung pinaka-special. Yes, ma'am. Imported Kurobuta pork po ito. Niluto ng 8 oras. 3,500 pesos po ang isang serving. Sige, tapos 2 kanin. Nang dumating ang humba, nasa gitna ito ng mesa. Mapula, makintab, mabango. Parang sining ang pagkakagawa. 100 beses na mas maganda kaysa sa humbang inilapag nung Pasko. Pinaglawayan ito ni Gregorio. Halatang hindi siya nakakain ng maayos ng ilang araw. Kinuha niya ang tinidor at takmang kukuha. Teka, pinigilan ko siya. Natigilan siya. Bakit? Inikot-ikot ko ang red wine sa baso ko. Parang dugo ang kulay. Gregorio, ang humba na to ay 3,500. 3 taon na ang nakakaraan. Dahil sa kapirasong karne na 20 pesos lang ang halaga siguro, binali mo ang buto ko at pinalayas ako. Tinitigan ko siya. Kasing lamig ng yelo ang mata ko. Ngayon, andito na ang karne. Afford mo bang kainin to? Namula ang mukha ni Gregorio. Parang sinampal siya. Nanginginig ang kamay niyang nakalutang sa hangin. Sa paligid namin, mga mayayamang nag-uusap ng mahina. Kami lang ang may kakaibang aura. Nina. Binabastos mo ba ako? Nanginginig ang boses niyang tanong. Binabastos? Tumawa ako. Hindi. Tinuturuan kita. Gusto kong malaman mo kung anong lasa talaga ng karneng pinagkaitan mo sa akin. Tumayo ako at kinuha ang bag ko. Bayad na tong pagkain. Pero kahit isang subo nitong karne, hindi mo makakain. Pagkasabi nun, kinuha ko ang plato ng 3,500 pesos na humba at sa harap ng gulat na si Gregorio, ibinuhos ko ito lahat sa basurahan sa gilid. Splash. Tumama ang karne sa mga duming tissue. Nina, anong ginagawa mo? Sayang ang karne. Sigaw ni Gregorio na halos maiyak. Yun sana ang pinakamasarap na kakainin niya mula nang maghirap sila. Para sa akin, basura lang yan. Kumuha ako ng tissue, pinunasan ko ang kamay ko, at ibinato sa basurahan, tinakpan ang mga karne. Parang ikaw ngayon. Basura. Tumalikod na ako at umalis. Sa likod ko, narinig ko ang hagulgol ni Gregorio. Hindi siya umiiyak para sa nawala niyang anak. Umiiyak siya sa katotohanang dati siyang nasa itaas at ngayon, ni hindi niya makain ang karneng nasa basurahan. Lumabas ako sa restaurant. Malamig ang hangin sa BGC, pero napakasarap sa pakiramdam. Ang tinik sa puso ko ay nabunot ko na rin. Ngayon, manonood na lang ako kung paano sila magpapatayan sa impyernong ginawa nila. Tapos na talaga ang pamilya Reyes. Nalaman ko ito mula sa private investigator na binayaran ko. Pinalagyan ko ng hidden camera ang inuupahan nilang kwarto sa estero. Binayaran ko rin ang tsismosang kapitbahay nila. Gusto kong makita kung paano babagsak nang tuluyan ang bahay na ito. Biyernes ng gabi. Bumabagyo sa labas. Nakaupo ako sa 200 square meter kong kondo, may hawak na wine, nanonood sa monitor ng CCTV feed.
Nakadapa si Gregorio sa lumang kama, may hawak na bote ng murang gin, nagmumura. Mga walang hiya. Nung mayaman ako, panay kayo aso sa akin. Ngayon mahirap ako, wala man lang kayong maipakain. Walang ilaw sa kwarto. Ang asul na liwanag lang ng TV ang nagiilaw sa malamultong mukha niya. Sa gilid, naghahalungkat si Lorna. Mabilis pero tahimik ang kilos niya, parang daga. Nahanap niya ang lata ng biskwit na pinagtataguan ni Gregorio ng huling pera niya, mga ilang libo na lang ito. Ito ang pangkain sana nila. Isiniksik ito ni Lorna sa bra niya at nag-impake ng damit sa isang eco bag. Tatakas na siya. Kapag walang pera, kanya-kanya na. Sa kalagitnaan ng pagbukas niya ng pinto, lumabas si Yumi galing banyo. Payat na siya. Gulo-gulo ang buhok. Magkaiba ang suot na tsinelas. Dahil walang pera, muntik na siyang masangkot sa kung ano-anong raket. Ma, saan ka pupunta? Tanong ni Yumi, matalim at may halong paghihinala. Nagulat si Lorna. Anak, bibili lang ng barbecue. Gusto mo ba? Ngumisi si Yumi at tumitig sa dibdib ni Lorna. Bumabagyo. Bibili ka ng barbecue na may bagahe? Tatakas ka no? Huwag kang mangialam. Sumabog si Lorna. Itinulak niya si Yumi. Hindi ko na kaya to. Ayoko nang magdusa kasama ng pamilya nyo. Pera yan ni Papa. Parang baliw na sinunggaban ni Yumi ang buhok ni Lorna. Kung aalis ka, iwan mo ang pera. Akin to, bayad sa kabataan ko. Sinampal ng malakas ni Lorna si Yumi. Pak, dati, hindi pinapagalitan ni Lorna si Yumi. Ngayon, para sa pera, wala nang ina-ina o anak-anak. Nagpambuno ang dalawang babae sa lapag. Nagsabunutan, nagkalmutan. Kinapa ni Yumi ang bra ni Lorna at kinuha ang mga pera. Akin to! Sa akin to! Sabik na kinuha ni Yumi ang pera. Ibalik mo yan! Tulong! May magnanakaw! Iyak ni Lorna habang ginugulpi. Napanood ko ang lahat ng may ngiti. Dati, ang galing nilang magkampihan para ibuli ako. Ngayon, aso't pusa. Nagising si Gregorio dahil sa ingay. Lasing na lasing, nakita niya ang mag-ina na nag-aagawan sa nagkalat na pera niya. Anong ginagawa niyo? Sigaw niya. Pera ko yan. Pera ko yan, Lorna, hayop ka. Sinubukan niyang tumayo para makiagaw. Tatlo na silang nag-aagawan. Biglang natigilan si Gregorio. Nanlaki ang mga mata niya. Bumuka ang bibig niya, pero walang boses na lumabas. Napahawak siya sa dibdib niya at nanigas ang mukha sa sobrang sakit at takot. Papa? Napabitaw si Yumi. Bumagsak si Gregorio patalikod. Kalabog. Tumama ang ulo niya sa sementong sahig. Nangisay siya ng ilang beses. Tapos ay hindi na gumalaw. Tumabingi ang bibig niya at bumula. Amoy alak at bulok na sikmura. Na-stroke siya. Natahimik si Lorna at Yumi. Jerry? Nanginginig na nilapitan ni Lorna ang asawa niya. Napasigaw siya nang maramdamang hindi ito makahinga ng maayos. May hininga pa. Tumawag ka ng ambulansya. Wala tayong pera! Nanginginig na pinulot ni Yumi ang mga pera sa sahig. Sa akin tong pera! Alam ni Yumi na kung ibibigay niya ang pera para sa ospital, magugutom siya. Kaya pinulot niya ang mga 500 at 1,000 at tumakbo palabas ng bahay. Si Lorna, hinabol ang anak para kunin ang pera. Naiwan si Gregorio na bumubula ang bibig sa sahig. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko ang kapitbahay. Hello, Aling Nena? Opo, ako po si Nina. Pwede niyo po bang ipatawag ang ambulansya? May emergency ata ang tatay ko. Opo, ako na po magpapadala ng GCash sa inyo. Binaba ko ang tawag at uminom ulit ng wine. Ito na ang karma. Si Gregorio na nakulong sa sarili niyang katawan. Iyon ang pinakamagandang parusa. Nasa meeting ako nung tumawag ang ospital. Miss Reyes? Nandito po si Gregorio Reyes sa emergency room. Na-stroke po. Wala na po ba siyang ibang kamag-anak? Umalis po ang asawa at anak at nag-away pa sa labas. Tahimik sa meeting room. Sige, pupunta ako, sabi ko. Pumunta ako sa Philippine General Hospital. Amoy pawis, suka at matapang na zone rocks ang hallway. Sinalubong ako ng doktor, pinasadahan ng tingin ang mamahalin kong suot. Miss Reyes, massive stroke po. Na-revive namin pero paralyzed na ang buong katawan. Mata at bibig na lang ang maikikilos. Kailangan ito ng malaking pera para sa pag-aalaga. Basta buhay. Iniabot ko ang credit card ko. I-swipe nyo ng 100,000 pesos. Nagulat ang doktor. Walang luha, walang kaba. Para lang akong bumili ng sasakyan. Pumasok ako sa ward kung nasaan si Gregorio. Sobrang tanda na niya tingnan.
May mga tubo na nakakabit sa kanya. Nakatingin siya sa akin, hirap na hirap magsalita. Nanina, garalgal na tunog mula sa lalamunan niya. Sinubukan niyang iangat ang kamay niya para hawakan ang damit ko. Umatras ako. Nandidiri ako, sabi ko. Sorry. Umiyak siya. Pumatak ang luha niya sa mga kulubot niya sa mata. Iligtas mo siya? Inilabas ko ang resibo. Nagbayad ako ng 100,000. Ligtas ka na. Pero tandaan mo, ang pera na to ay hindi para guminhawa ka. Ang pera na to ay para siguraduhing mabubuhay ka para magdusa. Nanlamig ang mata ni Gregorio. Umalis na si Lorna at Yumi. Dinala nila ang pera mo. Naiwan ka rito na parang asong patay. Ang kaisa-isang andito na lang ay ang anak mong binugbog mo. Napaiyak siya at gumalaw ang monitor ng puso niya. Gusto mo akong maging tagapag-alaga mo? Maglinis ng tae mo? Gregorio, nananaginip ka. Kukuha ako ng pinakamurang caregiver para sa'yo. Yung 500 pesos a day. Papakainin ka niya para hindi ka mamatay. Pero kung bubugbugin ka niya, di ko na problema yon. Wala namang yantok dito di ba? Nangisay si Gregorio. Pumasok ang nurse para bigyan siya ng pampakalma. Umiiyak pa rin siyang nakatitig sa akin na puno ng takot. Takot na hindi mamatay. Nurse, sabi ko, hanapan niyo siya ng pinakamurang mag-aalaga. Huwag niyo siyang papatayin. At pag may lumapit na pamilya para manghingi ng pera, ipapulis niyo. Lumabas ako ng ospital. Maaraw. Inilagay ko sa blacklist ko ang numero ng asawa ko't kapatid. Mula ngayon, tuwing makakakuha ako ng update mula sa caregiver na nadumihan na naman ang diaper ni Gregorio o hindi siya pinakain ng tama, iyon ang magiging paborito kong kwento bago matulog. Dumating din ang araw ni Yumi. Isang hapon, nasa opisina ako. Tumawag ang guard sa lobby. Miss Nina, may baliw pong nag-iskandalo sa baba. Kapatid niyo daw, buntis daw siya. At magpapakamatay daw dito kung di kayo bababa. Buntis? Siguro dahil sa kung sinong lalaki. O kaya dahil sa katakawan niya kaya lumaki ang tiyan. Bumaba ako kasama ang security at legal team. Nasa lapag si Yumi, basang-basa ng ulan. Yung pekeng Chanel bag niya, punit-punit na. Nang makita ako, gumapang siya. Ate! Ate, tulungan mo ako! Umatras ako. Miss Nina, yung pantalon niyo po 15,000 yan. Huwag niyong padikitan sa kanya, sabi ni Chen. Ate, sorry na. Si Mama kinuha ang lahat ng pera. Iniwan ako ng lalaki ko. Bigyan mo ako ng kahit 500,000. Ipapalaglag ko to at babalik sa probinsya. Magiging janitress ako dito, ate. Janitress? Kahit janitress namin may NBI clearance. Ikaw, may kaso ng pagnanakaw at abandonment sa tatay mo. Lumingon ako sa abogado namin. Ati, di ba yung hindi pagdala sa ospital kay Gregorio nung na-stroke siya at inagaw ang pera ay pwede ikaso sa kanya? Namutla si Yumi. Wala po akong ginawang masama. Tumunog ang sirena ng pulis. Ako ang tumawag sa kanila. Sino ang tumawag? Tanong ng pulis. Itinuro ko si Yumi. Siya po ang pinaghahanap na nagnakaw sa sariling ama. At inirereklamo ko siya ng trespassing at extortion. Nagwala si Yumi nang pusasan siya. Nina, mamatay ka sana. Karmahin ka sana. Sigaw niya habang kinakaladkad palabas ng pinto. Lumuhod ako sa tapat niya. Alam mo ba, Yumi? Nung nagwala ka dahil sa kapirasong humba? Nung tinawanan mo ako habang pinapalo ako? Nung pinost mo ako sa Facebook? Diyan palang nakasulat na ang karma mo. Enjoy the jail food. Umakyat ako sa opisina. Wala na ang nanay. Wala na ang kapatid. Ubos na sila. Isang linggo makalipas, namatay si Gregorio. 6:00 a.m. Tumawag ang caregiver. Ma'am, patay na po tatay niyo. Punta po kayo para sa mga papeles. Nasa treadmill ako nun. Hindi ako tumigil. Tinapos ko ang 3-kilometer run ko. Nagbihis ako ng pinakamagandang itim na dress. Naglagay ng pulang lipstick at pumunta sa morgue. Pagdating ko, andun na ang mga tsismosang kamag-anak. Mga tito at tita na lumalapit lang kapag may inuman o utangan. Nina, nakakaawa naman ang papa mo. Walang nagbantay. Umiiyak na sabi ni Tita Myrna. Pero ang mata ay nakatitig sa Hermes bag ko. Nina, mayaman ka na. Baka pwedeng ipasok mo ang pinsan mo bilang security guard sa kumpanya nyo. Sabi naman ni Tito Boy na amoy yosi. Tiningnan ko sila gamit ang sunglasses ko. Tito Boy, yung anak mo may utang pa sa sabong, di ba? Bayaran niyo muna bago kayo manghingi ng pabor. Namula siya. At Tita Myrna, nung binugbog ako ni Gregorio, sabi mo,
Tama lang yun para matuto ang mga batang rebelde. Ngayon, gusto niyo akong lapitan? Ang pera ko. Para lang sa mga asong loyal. Hindi para sa inyo. Natahimik silang lahat. Lumapit ang taga-punerarya. Ma'am, kukuha po ba kayo ng package na may burol, 3 araw? O yung mahogany na urn? Hindi. I-direct cremation nyo. Wala nang burol. Walang misa. Walang huling lamay. At ibigay nyo ang pinakamurang garapon na paglalagyan ng abo. Yung madaling mabasag. Pero, tatay nyo po siya. Baka may mga dadalaw. Babasahin ko ba ang utang na milyon-milyon niya? Kasi kung sinong gustong magburol, siya ang magbabayad ng utang niya. Sabi ko sa mga kamag-anak. Bigla silang nag-atrasan. Sumunod ako hanggang sa labas ng cremation room. Bago ipasok sa apoy ang katawan ni Gregorio, lumapit ako. Payat na siya at nakabuka ang bibig. Bumulong ako. Natalo ka, Gregorio. Yung batang akala mo mamamatay sa gutom sa labas at babalik na umiiyak sa'yo, heto siya ngayon. Pinapanood kang sunugin na walang ni isang patak ng luha. Binuksan ang apoy. Wala akong naramdamang lungkot, kundi para lang akong nagtapon ng basura na nakaharang sa bahay ng matagal na panahon. Kinuha ko ang abo niya. Dinala ko sa pinakamurang public cemetery. Ipinatong ko sa butas. Walang kandila, walang bulaklak. Kinuha ko sa bag ko ang isang nakaprint na kopya ng ticket sa bus na papuntang Maynila, yung 450 pesos na one-way ticket ko. Sindi ko ang lighter at sinunog ang papel sa harap ng abo niya. Puro ka rules at pride, pero hindi kita bibigyan ng dangal ngayon. Ito lang ang ibibigay kong pamasahe sa'yo. Isang one-way ticket sa impyerno. Huwag ka nang lilingon. Umalis ako. Sumakay ako sa Porsche ko at humarurot pabalik sa buhay ko. Isa na namang bisperas ng Pasko. Nasa penthouse condo ko ako sa BGC. Malamig ang hangin, pero ang bahay ko ay sobrang init at komportable. Tumakbo papalapit sa akin si Lucky, ang golden retriever na inampon ko galing sa kalsada. May pilay siya dati at tinapon sa basura, parang ako. Ngayon, mataba na siya at masayang-masaya. Lucky, gutom na ba ang baby? Niyakap ko siya. Pumasok ako sa kusina. Sa Noche Buena na ito, naghanda ako ng sarili ko. Humba, gawa sa pinakamahal na kurobuta pork, niluto sa toyo at asukal. Nagmamantika at tamang-tama ang lambot. Habang kumukulo ang humba sa kawali, narinig ko sa TV ang balita. Isang sindikato ang nahuli sa Tarlac, kasama dito si Lorna Reyes, na may warrant of arrest para sa qualified theft at abandonment ng asawa. Nakita ko sa screen ang matanda at gusgusing mukha ni Lorna. Nakakulong na siya. Tapos na silang lahat. Hinango ko ang humba. Isang malaking plato. Walang 12 putahe na required sa pamilya. Hindi ko kailangan magyabang. Kumuha ako ng pinakamalaking parte ng karne. Yung puro taba at laman. Hindi ko ito kinain agad. Nilagay ko ito sa dog bowl ni Lucky. Kain, Lucky. Mas deserve mo to kaysa sa kanila. Kinain ni Lucky ang karne na parang wala nang bukas. Kumuha ako ng isang piraso para sa sarili ko at isinubo ito. Malambot, matamis, at natutunaw sa bibig. Walang lasa ng luha, walang lasa ng dugo, walang lasa ng takot. Ito ang totoong lasa ng humba. Masarap. Pera ko to. Bahay ko to. Luto ko to. Biglang may tumulong luha sa pisngi ko. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil nakahinga na ako ng maluwag. Ang bato na dumagdag sa puso ko ng 3 taon ay tuluyan ng nadurog. Lumapit ako sa bintana, hawak ang isang baso ng wine. Boom! Boom! Sumabog ang mga fireworks sa langit ng BGC. Nagbibigay kulay sa Manila Bay at sa buong syudad. Tinaas ko ang baso ko para sa sarili ko. Para sa batang babae na nagtapon ng basura at hindi na bumalik. Para sa babaeng nagtiis ng hapdi ng agwa oksigenada. At para sa mandirigmang hindi sumuko hanggang sa maabot ang tagumpay. Merry Christmas, Nina. Mabuhay ka. Ininom ko ang alak hanggang sa maubos. Nakatingin sa akin si Lucky. Nag-aabang pa ng karne. Ibinigay ko ang buong plato ng humba sa kanya. Bukas, tatakbo kami sa park. Dahil ngayon, sa wakas, sisikat na ang araw sa buhay ko.